Eksaktong alas 12 ng gabi. No, mali. Alas 12 ng tanghali. Alas 12 na po ng hapon. So, ngayon po ay November. Ano po ba ngayon? November 23, kung di po ako nagkakamali. Today is November 23, no? At alam niyo, tuwa naman po ako. Ako bilang Kristiyano po, natutuwa po ako dito. Dito po sa lugar po namin kanina, hindi ko nababanggitin kung saan po, nag-traffic dahil meron daw prosesyon, no? Ito po yung Christ the King. Although hindi ako agree dun sa ganong kaugalian and all that, pero yung Christ the King, they are celebrating Jesus, ayos naman po yun. At least conscious sila that they dedicate this day in honor and glory of Jesus, Christ the King. So I'm very happy na they are celebrating that. And we should too. Huwag tayong masyadong magpatali sa relihiyon kung kaiba natin. Hindi po. Basta importante, lifting Jesus, ayos tayo dyan. Good afternoon, no? Again, the 23rd of November 2025. Tama po ba ako? Yes, November 23, 2025. Hapon na po, no? 12:01 na po. Ayan po ang oras. Nasa cellphone, sa relo. So, ngayon po, ang pag-uusapan po natin ngayon. Alam po ninyo, sabi nila, pag sinasabi mo yung mga ginagawa ng mga tao, nanghuhusga ka. Pero the Apostle Paul himself wrote in his second epistle to Timothy, yung mga ginagawa ng mga tao, no? Yung gawain ng mga tao sa last days, which I believe, ito, teka lang po, which naniniwala po ko, bago mag-rapture, ito yung mga asal at pag-uugali ng mga aso. Ay, mga tao pala. Ano ba yan? Aso tuloy. Ng mga tao, no? Ito po siya. Nakasulat po sa Bible. Saan ba yung inano ko na kanina? Kasi ang Bible pong ito talaga ang panagdi-devotion ako. Ayun, may tanda na po siya para hindi tayo magkandawalaan. Ito po ang magiging ugali ng buong sangkatauhan bago dumating ang Panginoon para dagitin ang kanyang iglesia o ang kanyang church. Bago mag-rapture, ganito ang ugali ng mga tao. Ikalawang Timoteo, Second Timothy, English pala ito. Second Timothy chapter 3, verses 1 to 5 lang po. Masyado nang mahaba eh. Tsaka ma-out of line tayo pag babasahin pa natin yung 6 pababa. Sige lang, ano lang tayo, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. But know this, that in the last days, perilous times will come. Perilous, mapanganib. For men will be lovers of themselves. Mahalang sarili, lovers of themselves. Hindi po ako may sabi yan. The Holy Bible. No? Kasi, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud. Boasters means mayabang. Ang dami niyan. Proud, mayabang din yan. Blasphemers. Disobedience to parents. Disobedient to parents. Wrong grammar ako doon. Akala ko may S, wala. Disobedient to parents. This is a NKJV Bible. Favorite ko to. Unthankful. Hindi mapagpasalamat. Alam nyo, marami kaming tinulungan dati. Wala na, parang nakikita kami, parang wala na. Unthankful. Unholy. Yung mga unbeliever, wag tayong magtaka kung unholy ang mga yan. Dahil wala naman silang Christ sa puso nila. So, it's normal na unholy sila. Susunod, unloving, unforgiving, slanderers. Yan. Without self-control. Yan. Okay? Lalo na, yung mga walang self-control, pag nagalit, bulalas agad, nagmumura. May kapitbahay po kami. Panginoon ko, talaga lang. Brutal, despisers of good. Ayan, marami na po ngayon yan. Dinidespise yung good at mas pinapaboran yung mga mali. Diba? Kung may makukuha silang kapalit in return. Oh, how sad, Lord. Come on, Lord Jesus. Bumalik ka na. Nalulungkot ako. Traitors. Headstrong. Ayan. Nasa isip niya, ako lang ang the best. Meron po kaming auntie na ganyan, no? Ugali. Haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God.
ito marami po ito, Panginoon ko, having a form of godliness, but denying its power. Hindi kilikili power, ha? Dahil hindi maididin yung kilikili power pag natabihan mo. Naku po, pumuputok. Okay? Sabi niya, but denying the power. Naku, hindi kilikili power yan. Denying the power ng godliness. Okay? From such people, turn away. From such people, turn away. Okay? I believe this verse is an epistle to Christians. Sa atin ito eh. Ano ba ang pinaka nakikita natin ngayon sa mundo? Ngayon pagka sinabihin mo, uy, nanghuhusga ka. Oh, hindi po. Sinasabi lang po natin. Kung si Pablo nga nagbanggit, oh. Ayan, oh. Pero, sabi niya, in general. Pero ganito po talaga, na-observe na po ba niyo? Isa-isahin natin. Did you observe, maraming tao ngayon, lovers of themselves. Makikita po natin yan sa daigdig ng entertainment industry. No naming names. Buong entertainment industry na po sa buong mundo. Pag may nakita silang sumisikat at parang nasasapawan sila, hindi nila matanggap, gumagawa rin sila ng mga content para makahabol. Papansin ba? Ganyan po talaga sa entertainment industry. Kaya yung maraming artista na naboborn again, ini-expose nila yan eh. Oh, isa po sa number 1 na nag-expose ng entertainment industry sa kadiliman nito ay ang namayapang sister natin kay Lord na si Donna Summer. Aba, may mga plaka pa kami ni Donna Summer dyan. Kasi mother ko yon. Saka sa mga siya ay disco queen, pero mas pinanindigan niya ang Panginoong Hesukristo kumpara sa mundo. Walang direksyon. Alam niyo, sabi niya, exact words niya, there's no direction in this. No direction. Yan, tama po siya. Kaya ganyan po yan. Gusto nagpapasapawan. Hindi lang po sa entertainment industry, sa atin din po, magkakapatid. Nag-aaway. Nag-iinggitan. Oh, lovers of money. Lovers of money. Makinig po kayo mabuti, ha. Ang sabi ni Paul dito, lovers of money. Okay? Kaya may sinabi po ang Bible sa ibang parte ng kasulatan. Sabi niya, the love of money, the root of all evils. Ang pag-ibig sa salapi, ang pinagmumulan at pinag-uugatan ng kademonyuhan at kadyabluhan sa sangkatawan. Maliwanag po yan. Hindi po yung pera mismo. Hindi yung pera mismo. Kundi ang pag-ibig dito sa salapi. Yan ang pinag-ugatan ng lahat. Ang dami ko na po nakitang pamilya magkakapatid na sira. Hindi na nag-uusap dahil sa salapi. Ano ba? Nakikita niyo na po ba yan sa paligid niyo? Okay. Blasphemers, disobedient to parents. Dito na lang po tayo sa blasphemers. Ang dami po ngayon sa Facebook, ang dami ngayon sa YouTube. They are blaspheming Jesus na gumagawa ng kung ano ng kalokohan na content. Number 3, unloving, unforgiving. Yan. Marami po ngayon. Patatawarin kita kung ganito, ganyan. Magpatawad po tayo kasi si Jesus, pinatawad din tayo. Ang hindi lang marunong magpatawad mga unbelievers. Actually, sa unbelievers po itong mga ito eh. Ito yung dadatnan ng kapamakan, yung mga taong nito. Okay, tandaan nyo po, lahat ng tao pinanganak na makasalanan, kaya taglay nila ito. Makinig po mabuti. Hindi dahil sa taglay nila ang mga bagay at katangian na ito, doon sila maiiwan. Hindi po. Ang dahilan bakit sila maiiwan, because they don't know the Lord Jesus. At ito po, mga katangian na binanggit at binasa ko po dito sa Bible, ito po ay natural lamang na lumalabas po sa kanila sapagkat ito po ang kanilang nature. Their nature, yan, ay wala sa Panginoon. So hanggang doon lang po muna tayo. No? Traitors, headstrong, mayabang, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Nasa mga bar, pag may mga singer na from abroad dumarating, pero yayain mo sa Bible study, ayaw nila, uy, matatapos na po ako. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo at i-share natin ang mga videos dito sa Daily Good Vibes. Dahil ang mga videos po dito sa Daily Good Vibes ay wala pong ibang itinataas, kundi ang Panginoong Hesukristo na nagmahal sa atin at nag-alay ng kanyang sarili sa atin. Maraming pong salamat sa inyo and God bless sa ating lahat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Christ the King po ngayon, always, forever. Hallelujah.